Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mahigit 40 kagamitang pandigma isinuko sa 7th Infantry Battalion bilang suporta sa kapayapaan. Kasong terrorism financing laban sa 3 development workers sa Negros, ibinasura ng korte. Mas matatag na depensa at regional cooperation binigyang diin ni Defense Secretary Teodoro sa ika-49 na anibersaryo ng WESCO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na armas, mahigit 40 kagamitang pandigma ang isinuko ng 7th Infantry Battalion o 7IB sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat kahapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Tristan Ray Vallescas, pinuno ng 7IB, ang pagsuko ng 41 armas at pampasabog ay bunga ng pinaigting na Small and Light Weapons o SALW Management Program. Mismong mga punong barangay at lokal na leader ang voluntaryong nag-turnover ng mga baril, kabilang ang M79 grenade launcher, 12-gauge shotgun, caliber .50 Barrett rifle, M16 rifle at mga pampasabog. Pinuri ni Major General Donald Gumiran, commander ng 6ID at JTF Central, ang hakbang na ito bilang tagumpay tungo sa kapayapaan, patunay ng pagtitiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ibinasura ng Regional Trial Court sa Iloilo City ang kasong terrorism financing laban sa 3 development workers na inakusahang pinopondohan ng CPP-NPA. Sa desisyong ibinaba ni RTC Branch 31 Judge Cyril Regalado, dinismiss nito ang kaso laban sa development workers ng paghidait sa Kauswagan Development Group na sina Daryl Albanez, Federico Salvilla at Perla Pavillar dahil sa lack of jurisdiction at failure to establish an offense. Isang dating rebelde na naging government informant ang nag-akusa sa 3 na nagsosolicit ng donasyon, pambili ng baril at ammunitions para sa komunistang grupo sa Negros Island. Pinanindigan naman ng 3 ang kawalang sala nila at iginiit na hindi opisyal na na-designate ang CPP-NPA bilang communist terrorist group sa Pilipinas. Saad pa nila, unconstitutional ang pag-akusa sa kanila bilang communist terrorist, kaya walang krimen na lilitisi. Kinatigan ng korte ang mga akusado. Binibigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangangailangan ng mas matatag na pambansang depensa at mas pinaigting na regional cooperation sa pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng AFP Western Commando Westcom sa Camp General Artemio Ricarte nitong Lunes. Pinuri ni Teodoro ang Westcom sa pagpapanatili ng seguridad sa West Philippine Sea o WPS at binigyang halaga ang pagkakaisa ng militar, gobyerno at mamamayan sa pagtatanggol ng soberanya. Kasama sa pagdiriwang ang blessing ng mga bagong kagamitan at parangal sa natatanging kawani na dinaluhan ng mga opisyal mula sa militar at lokal na pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.